Father Crispin, our parish priest, sa ating po mga membro ng Parish Pastoral Council and lay associations and renewal movements, my brothers and sisters in the Lord. Ako po ay narito to do rounds in the different parishes that we have. We have, as of the moment, meron po tayong 23 parokya. Katulad nitong Our Lady of Fatima Parish. 23 na po. At meron po tayong 2 mission stations. Ibig sabihin, in some few years' time, they will become parishes also. So in total, we have 25 different Catholic communities. And next year po, there will be a reshuffling of priests. Papapalitan na po si Father Crispin, our singing priest. No? So, kaya po bago po ito mangyari, ako po bilang leader lingkod ng diocese ay dadalaw sa parokya tulad nito at makikipag-usap sa mga leader, lingkod, simbahan. Sa mga, nga po, members of the different lay associations and renewal movements o tawagin natin LARM, L-A-R-M, lay associations and renewal movements plus the members of the parish pastoral councils and the different gimongs leaders o yung pong barangay pastoral council members. Amen. At mag-uusap po, bahagi nito ay ang pagtatanong sa isa't isa. Sa Ebanghelyo po, na narinig po natin read by Father Crispin from the Gospel of Mark, Jesus asked something from his apostles. Ang sabi niya, "Who do people say that I am?" Nagtanong po siya. Pangalawa, "But who do you say I am?" Yung isa, sabi ni Jesus, "What is the public opinion?" Isa naman, "What is your personal opinion?" Sa dalawang tanong ni Jesus, "Peter, halika nga, ano ang public opinion ng tao sa akin?" Kung kayo po itatanungin, ano bang alam natin kay Kristo? Di ba? Siya yung ikalawang persona ng Diyos na ipinako sa krus. Amen. Ano pa? Public. Siya ay tagapagligtas. Siya ay tagasakip sa ating kasalanan. Siya ay namatay. Siya ay muling nabuhay pagkatapos sa 3 araw. Siya ang bugtong na anak ng Diyos na ipinanganak ni Mama Mary. Siya ay gumawa ng maraming milagro. Siya ay bumuhay ng patay. Siya ay pagaling ng maraming may sakit. Amen. That is the public opinion. Pero, tinatanong ni Jesus, "Ikaw, Pedro, anong masasabi mo sa akin?" Yun po yung personal opinion. Pwede natin sabihin, ikaw, paano mo nakikita si Jesus? Ikaw bilang ama, ikaw bilang ina, ikaw bilang guro, ikaw bilang estudyante, ikaw bilang sakristan, ikaw bilang leader lingkod, pamahalaan. Paano mo nakikita si Kristo? Paano mo siya nararanasan? Ako po kung tatanungin ninyo, alam kong mapagpatawad siya sa ating kasalanan. Amen. Alam kong mapagpasensya siya kahit araw-araw tayo nagkakasala, araw-araw pa rin niya tayong pinagbibigyan. Amen. Ako po kung tatanungin nyo, ano yung public opinion? Yung sinabi kanina, sa personal opinion sa akin, siya ang nagbibigay buhay. Bakit po? Noong inatake po ako sa puso sa Amerika no August 30,
pagdala sa akin sa ICU, inatake pa rin ako sa loob ng ICU. September 2 ng 9 in the evening at September 3 ng 5 in the afternoon. Sabi, halos namatay ako, nag-flatline mga 30 seconds. Flatline na. Tapos binigyan ako ng 10% chance to live. Ako po intubated. May tubo na. Mula September 3, sa awa ng Diyos ako nagising na September 10. Pag tinanong niyo, sino siya sa akin? Sa akin, siya ay nagbibigay buhay. Bakit po? Patay na po ako talaga. Pinapirma na po yung pamakin ko. Pirmahan mo na yan. Una, hindi na natin siya gagalawin hanggang siya'y mamatay na. Pangalawa, pwede natin siyang galawin, kaya lang baka mapabilis ang kamatayan. Anong gusto mo? So, siyempre po, pumirma yung pamakin ko na, sige po, let us try. Let us try our best. Let us see. So, pag tinanong ko ni Jesus, ikaw Elmer, sino ako sa iyo? Sasabihin ko sa kanya, kayo po ang tagapagbigay buhay. Patay na ako, binuhay pa ninyo ako. Kayo po, paano niyo siya nakikita? Mahalaga po yung karanasan. Mahalaga po yung hindi lamang yung iniisip ko tungkol kay Kristo. Kung hindi, anong nadarama ko tungkol sa Kanya. Ulitin ko po, mapakahalaga kay Kristo kasi hindi niya tatanungin ito kung hindi mahalaga sa Kanya. Kaya tinatanong niya ako, tinatanong si Father Crispin, tinatanong kayong lahat. Sino ako sa iyo mula sa iyong mga karanasan? Mula sa araw-araw na ibinibigay ng buhay ng aking Ama sa iyo. Mula sa nagdaang COVID-19 pandemic na maraming namatay at hindi ka dinapuan ng sakit at kamatayan. Sino si Kristo sa iyo? Mahalaga pong sagutin ang katanungang ito sapagkat dito lalong nagiging personal si Kristo ang Diyos sa atin. Bakit tayo naririto? Hindi lang po para sa assembleya, hindi lang para tayo magsama-sama. Narito tayo para ipagdiwang ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa hindi madugong pamamaraan dito sa altar na ito, kung saan si Kristo ang nag-aalay, si Kristo ang iniaalay sa atin para sa ating buhay. Bakit? Para tayo mabuhay ng may kabanalan. Ulitin ko po, mga kapatid, Jesus is asking about public opinion, but most importantly, He is after our personal opinion coming from our different experiences from the events of our lives. Sana po masagot natin ito ng diretso sa Kanya kay Kristo. Sana masabi din natin, tulad ng sinabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ay nagpapatawad, ikaw ay maawain, ikaw ay mapagmahal. Ikaw ay nag-aaruga sa amin. Ikaw ang tumatawag sa amin kahit kami tumatalikod sa iyo. Ikaw ang sumusunod sa amin kahit ayaw ka namin sundan minsan sa buhay namin. Sino ako sa iyo? Mga kapatid, sa pananalita ni Kristo, sinasabi niya, napakahalagang kilalan natin siya upang siya'y ating mahalin at upang siya'y ating paglingkuran. Amen. Pangalawa po, sinasabi sa atin, kung tatanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas,
Dapat pala tayo ay matutong sumuko sa Kanya. Alam niyo po ba mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay kayang gawin ng demonyo. Pwede siyang pumasok sa simbahan. Pwede siyang makimisa sa atin. Pwede siyang mag-cruise sa atin. Tatawanan lang niya tayo. Mas marunong pa siya. Alam nga niya bawat sitas sa Ebanghelyo. Pero isang bagay ang hindi kayang gawin ng demonyo. Ano po yun? Sumunod sa Diyos. To surrender himself to God. Hindi niya pwedeng sabihin, your will be done on earth as it is in heaven. Ang sasabihin niya, kilala ko si Kristo. Alam ko lahat ng sinasabi niya. But my will be done on earth and in hell. Yun po, hindi kayang gawin ng demonyo to obey the Lord. To surrender His will to the Lord and to make the Lord part of His life. Mga kapatid, anong pagkakaiba ninyo natin sa mga Katolikong bininyagan, kinumpilan, pero hindi nagsisimba, hindi nagdarasan? Alam niyo po, ang sinasabi natin kay Lord ngayon, Lord, hindi kumpleto ang buhay kung wala ka. Amen. Lord, walang kwenta ang lahat ng ito kung wala ka. Amen. Kapag ikaw'y nagdarasal, lumuhod, yumuko, sinasabi, binubusan mo yung puso mo sa Diyos at sinasabi mo sa Kanya, manahan ka sa akin. Masunod ang iyong kalooban. Lord, sabihin nga natin, Lord, please say with me, Lord, be involved in my life. That is what we are telling the Lord. Be involved in my life. Lord, I cannot do without life. Kung ang katawan hindi pwedeng mabuhay na walang pagkain, ako po hindi pwedeng mawala ikaw sa buhay ko. Kapag alam natin na siya'y pinakamahalaga, then we will surrender. Then we will obey. Pag sinabi pong, I obey the Lord, ibig sabihin, I do good. Amen. And I avoid evil. Amen. Ulitin ko po. Di ba kilala ko siya? The next best thing, I surrender. If I surrender, I will try my very best to do good. Amen. And then, while I am doing good, I will try to avoid evil. Magkasunod po yan. Parang dalawang paa. Doing good, avoiding evil. Doing good, avoiding evil. Hindi ako pwedeng iwas-iwas lang sa kasalanan. Wala namang ginagawang mabuti. Hindi pwede. Ang ating paniniwala sa Diyos, paggawa ng mabuti. Habang isinusuko mo ang sarili mo sa Kanya, bibigyan tayo ng lakas upang maisagawa ang Kanyang banal na kalooban. Amen. Kaya, ngayon po, pangatlo po, so ulitin ko po, tinatanong niya ang ating personal opinion, personal knowledge about Him. Second, He is after our surrender. No? Pangatlo, sabi po sa Ebanghelyo dito na whoever wishes to come after me must deny him. Tatlo po yun. Deny self, take up the cross, follow Jesus. Sinabi natin kayo na, sundin siya. Pero meron pa, bahagi po ng pagsunod ay ang pagbubuhat ng sariling krus. Sabi po, marami pong, sa aming mag-aaral, isa lang po ako nagpares mula sa, magkakaklase kami ng high school. Maging college, 25 kami, 10 kami naging pare. Piniling mag-asawa. Yung pong pag-aasawa ay mabuting sakramento. Amen. Pag po ba masaya kang asawa, meron din po ba problema ang may asawa? Parang walang may asawa dito. Masaya po bang may asawa? Parang hindi. Lakasan niyo naman. Masaya po bang may asawa? Lagi bang saya ang pag-aasawa?
Meron po ba nagiging problema ang may asawa? Tinan niyo. Huwag niyo na masyadong aminin. Tinan niyo, no? Yung mahal mo, eto po, yung mahal mo, siya ring pinanggagalingan na yung problema. Amen. Yung mga bata, ganda-ganda, tuwan-tuwa ka, pero parehong bata, gusto mo sakalin. Yung pinanggagalingan ng saya, pinanggagalingan din ng lungkot. Bakit? Bahagi nga po ng buhay. Kung gusto nating mabuhay ng masaya, hindi pwedeng iwasan ang problema. Dapat ito ay harapin. Amen. Hindi dapat pwedeng tawanan, pero hindi pwedeng talikuran. Ang problema pwedeng tawanan, pero hindi pwedeng isa-isang tabi. Sapagkat ito anino na laging nakasunod sa iyo kapag hindi mo ito haharapin. Amen. Kami din po mga pare. Nagpari kami. Bahagi ng buhay namin hindi pag-aasawa. Nagpari kami. Bahagi ng buhay namin mahihirapan sa parokya. Alam niyo po ba mga kapatid, na sa 23 parokya natin, 23 parishes, 11 parishes lamang po, ang nakatutulong na 40 years na po tayo. Yung 12 parokya natin, tinutulungan pa ng chancery ang pari para may suportang pinansyal. Bakit? 40 taon na tayo, hindi kaya na ibang parokya na suportahan ang parokya at ang pari sa kanyang pangailangan. 40 years. Imagine mo, sabihin mo nga sana, 40 anyos ka na, nakadepende ka pa sa akin, mamamatay na akong magulang mo. Ang dami mo ng anak, ako pa rin. Anong tawag na? Ganun po ang ating parokya. 40 years na tayo, 12 parokya, hindi kayang suportahan ng mga mananampalataya. Paano ko sabihin sa akin ni Father Chris, aalis na po ako rito, nagugutom po ako dito. Father, hindi na po ako pumuti. No? Mahusay kumanta. Pwede ka ba sabihin sa kanya? Sasabihin ka, oo nga, hirap ka na, kawawa ka naman, magpakamatay ka na. Hindi ba bahagi ng buhay namin? Sasabihin ko sa kanya, Chris, we made a vow. Dumapa pa nga tayo. Sa hirap, sa ginhawa, meron o wala, maglilingkod tayo. Amen. Ang sabi sa Ebanghelyo, tanggapin mo kung anong merong krus ka. Bubuhatin mo ito, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Mag-iisa ka lang dahil pinili mo. Kung wala kang balikat na maiyakan, di ba? Maganda pong maiyak tayo, may kasama eh. Pero kung maiyak ka at wala kang balikat na maiyakan, dahil punong-puno ka na, tandaan mo, may sahig na pwedeng luhuran. Lumuhod ka at tumawag sa Diyos para sa iyong lakas at buhay. Si Jesus, hindi tinalikuran ang krus. Alam mo, nanonood po kayo ng Batang Quiapo? Nasaksak si Marites. Kawawa naman. May magandang linya, sinabi si Ate Roda. Ang sabi niya, si Marites ang nasaksak, si Rigor ang dumudugo ang puso. Ang ganda ng linya na yun. Si Marites ang nasaksak, si Rigor ang dumudugo. Tayo ang nagkasala, si Jesus ang sinaksak. Tayo ang gumawa ng mali, siya ang pinarusahan. Tayo ang nagtampisaw sa kasalanan, siya ang binugbog, pinako at pinatay. Hindi ho ba
Ang tunay na mga taong nagmamahal ay tunay na nagdurugo ang kalooban kahit hindi nasusugatan. Bakit? Dala ng pagmamahal. At ang pagmamahal na ito, ang susi, ang lakas para yakapin, para buhatin, para pasanin anumang krus na dumarating sa buhay. Our failure to carry the cross is our failure to love the Lord. The more you love the Lord, the stronger you become. Amen. So, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, uulitin ko lang po ang aral sa Ebanghelyo ngayon. Nais ni Jesus na kilalanin siyang personal. Amen. Mula sa pagkilalang personal, nais ni Jesus sumurrender, sumunod sa Kanya. Amen. At pangatlo, dahil surrender ka sa Kanya, may lakas ka na yakapin anumang problema, anumang sakit, anumang dusa, anumang hirap na dumarating sa buhay. Sa lakas at biyaya ng Diyos. Mga kapatid, buksan po natin ang ating puso. Lalo na kapag tinanggap natin ang banal na komunyon, ang pagkain ng langit, ang tinapay ng buhay na si Jesus. Kung meron man tayong dadasalin ngayon sa komunyon, Lord, enter into my life. Lord, strengthen my faith. Lord, help me value the cross, your saving cross, your cross that gives me life. Amen.